So, what is up, boys? What's good? Okay, guys. Medyo malakas yung ulan ngayon. Hindi ko alam kung maririnig niyo ako ng maayos. Pero, malakas yung ulan. Lalakasan natin yung boses ko. Okay, lalakasan ko yung boses ko. So, what's good, boys and girls? Kung meron man nanonood na babae dito sa mga videos na to. So, tapos na tayo sa candlesticks. Ano naman yung pag-uusapan natin ngayon? Wala. Maniningil na ako ng bayad. Okay? Kasi, joke lang. Hindi ako maniningil. Magtuturo pa rin ako. So, ngayon, okay? Ngayon, ang pag-uusapan naman natin, since tapos na kayo sa candlesticks, pwede nyo naman ulitin yung video kung hindi nyo naintindihan. Yung pag-uusapan naman natin ngayon, okay? Market structures. So, ano nga ba ano yung market structures, bro? Hindi ko gets. Ano yung mga yon? So, meron tayong tinatawag na market structures. Okay? And then, meron tayong three types of market structures. So, ano nga ba yung three types of market structures? Meron tayong uptrend, downtrend, consolidation, or ranging. Bang! Ano yan? Hindi ko alam yan! Maghintay ka! So, meron tayong three types of market structures. So, una, uptrend. Uptrend or bullish. Kung saan tinatawag nila ng bullish, so sasabihin ko na. Uptrend or bullish, ganito yung itsura niyan, guys. Ang uptrend or bullish market is ganito. Okay? Huwag niyo nang pansinin yung drawing ko. Dahil sa market, hindi naman perfect yan. So, ba't ko kailangan i-perfect yung drawing ko, di ba? So, ang bullish or uptrend market, compose yan ng ano? High. Compose yan ng high, higher high, okay? Higher high, high, and higher low. So, ang uptrend market or bullish market is composed ng high, higher low. So, ano yung high, higher low, high, hello? So, ito yung high, ito yung high, ito yung higher low. So, bakit tinawag siyang higher low? Kasi mas mababa siya sa higher high. So, bakit tinawag tong higher high? Kasi mas mataas siya sa high. Okay? So, meron tayong high, higher low, higher low, higher low. Excuse me, guys. So, downtrend naman. Paano ba yung itsura ng downtrend? Or bearish? So, ganito yung itsura ng downtrend. Okay? Ganyan naman yung itsura ng downtrend or bearish market. So, ang downtrend or bearish market is composed yan ng low, lower high,
lower low. Okay? Ang downtrend or bearish market, compose yan ng low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. So bakit tinawag na low? Kasi mababa. Ba't tinawag na high? Mas mababa siya, mataas siya, pataas siya, pero hindi na mas mataas dito. Okay? So bakit tinawag na lower low? Kasi mas mababa na siya sa low, sa previous low. Okay? So ang last market natin or last type of market is the consolidation or ranging. So ano nga ba itsura nito, guys? Ganito ang itsura ng consolidation or yung tinatawag na ranging. So, ang consolidation or ranging market, walang higher high yan, walang higher low yan. Walang lower high, walang lower low, walang low. So, ganyan lang siya. Naglalaro lang sa isang area yung market. Okay? Meaning, nagbabounce lang siya. Wala siyang trend. Consolidation or ranging yung tawag. Okay? Now, bakit importante to and bakit ko to tinuturo? So, wait lang. Puburahin ko lang to. Kayo magmadali. So, bakit ko to tinuturo and bakit importanteng malaman nyo to? Okay? So, dito na tayo. Importanteng malaman nyo. Why? Big why! Bakit ko to tinuturo? Because, okay, this will help you identify the trend. Okay? Unang-una, importante to kasi matutulungan, kapag alam nyo to, malalaman nyo kung paano mag-identify ng trend. Why is it important? Because it can help you identify the trend. Okay? After mo mag-identify ng trend, meron kang tinatawag na bias. It will help you identify your bias. Ano yung bias? Okay? Ano yung bias mo? Bias mo is kung ano yung nakikita mo. Uptrend ba? Downtrend ba? Consolidation ba? Okay? So, after mo malaman kung ano yung bias mo, it will help you pagkatapos mo ma-identify yung bias mo, magte-trade ka na ba agad? Hindi. Okay? So basically, matutulungan ka nito para makapag-decide ka ng maayos kung magba-buy ka ba or sell. Okay? Kasi kung hindi ka marunong magbasa ng market structure, hindi mo alam kung magba-buy ka or sell or hindi mo alam kung paano ka magte-trade. Kasi dalawa lang yung button dyan, buy or sell. Ngayon, manghuhula ka, di ginawa mo sugal yung trading. Okay? So that's why it is important because it can help you decide whether to buy or sell. So paano ako matutulungan mag-decide na kung magba-buy or sell ako? Hindi ko alam. Okay? Kapag uptrend market tayo, look for buy opportunities. Kapag downtrend, look for sell opportunities. Kapag consolidation or ranging, don't trade at all.
Okay, nababasa nyo ba yan, guys? Kapag uptrend yung market, look for buy opportunities. Meaning, buy lang yung gagawin nyo doon. Hindi nyo kailangan maghanap kung saan kayo magsisell. Uptrend nga, di ba? Bakit ka magsisell? Di ba? So kapag downtrend yung market, look for sell opportunities. Vice versa. Hindi yung kapag uptrend yung market, maghahanap ka ng sell opportunities. Makulit ka rin eh. Eh di sana sinunog mo na lang yung account mo. Kapag consolidation or ranging market, kapag beginner pa lang kayo, don't trade at all. Kapag may experience na kayo, pwede nyo nang i-trade. Ito yung sinasabi nilang ping-pong strategy. Meaning, sa taas, magsisell sila. Pag tumama na sa support, magbabay sila. Tumama sa resistance, magsisell sila. That's how you trade consolidation or ranging market. But, hindi ko ire-recommend to para sa mga beginners. So, sa dalawang type of market structure lang kayo magte-trade. Whether it's uptrend or downtrend. Okay? Kapag beginner, huwag kang makulit. Huwag kang makulit. Kung hindi mo rin naman susunduin yung mga sinasabi ko dito, huwag ka na manood. Okay? So, kapag uptrend, look for buy opportunities. Meaning, maghahanap lang kayo ng opportunity to buy. Buy, 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 buy. Okay? Kapag naman downtrend yung market, you'll only look for sell opportunities. Sell, sell, sell. Huwag niyo ipapasok sa utak niyo na pwede ako mag-buy dito tapos downtrend. Para ka rin nagsugal, binaliwala mo lang yung mga tinuturo ko, binaliwala mo lang yung mga oras na sinayang mo para panoorin itong mga video na to. Okay? Huwag kang makulit. Now, pupunta tayo ngayon sa chart. Papakita ko ano itsura ng mga yan. Sa mismong chart with candlesticks. Okay? Oh, alam niyo na yung candlesticks. So, sabihin, hindi ko pa tinuro yan. So, now, alam niyo na kung ano yung three types of market structure and then kung bakit ito importante sa pagtitrade nyo. So, now, alisin ko lang yan. Punta tayo sa chart. Okay? Nakakita na agad ako. Ano nakita ko? Consolidation. Consolidation yan. Huwag mo nang ipilit. Walang trend yan. Okay? Consolidation yan. Consolidation. Ito. Ano to? Uptrend. High, higher low, higher high, higher low, higher high. Okay? Uptrend yan. Uy, ano to? Downtrend. Low, lower, high, lower, low, lower, high, lower, low, lower, high. Downtrend. Okay? Downtrend. So, yan lang yung three types of market structure. Okay? So, huwag kayong makulit. Kung ano yung mga sinabi ko, yun lang yung gagawin nyo. Okay? Kasi kung wala kayong balak gawin yung mga tinuro ko, ngayon, huwag na lang kayong manood dito sa mga videos ko. Ay, gusto ko yung mga tao na kapag tinuruan mo, kung ano yung tinuro mo, yun yung gagawin nila. Hindi na sila magiging makulit. Okay? Kasi 1+1 lang yung buhay, guys. Okay? Kaya nga may mga mentorships eh. Aanhin mo yung mentorship kung hindi mo rin naman gagawin yung mga tinuturo nila. Eh di nagsayang ka lang ng pera. Oh, ngayon ginagawa ko ng libre to. Nagtuturo ako ng libre sa YouTube. Nagtuturo ako ng libre sa inyo. Tapos hindi nyo rin susundin. Eh di ano naman sinayang nyo? Hindi nga kayo nagsayang ng pera. Nagsayang naman kayo ng oras, di ba? Guys, every time na meron kayong decision na ginagawa, meron niyang consequences, okay? Maybe dito, nanonood kayo, yes, natututo kayo, wala kayong sinasayang na pera, wala kayong binabayaran, natututo kayo, pero hindi nyo naman ina-apply. Anong consequence nun? Boom! Nagsayang lang kayo ng oras sa panonood. Natuto ka nga, hindi mo naman in-apply. Sayang pa rin yung oras mo. Hindi mo in-apply, walang mangyayari. Kapag hindi mo in-apply, ilang days lang, ilang weeks lang, mawawala na rin sa utak mo yan. I promise you, I've been there. I've been there. Galing na ako dyan, pinagdaanan ko lahat yan, okay?
Hindi ako magtuturo dito sa harap nyo kung hindi ko pinagdaanan yung mga tinuturo ko, kung hindi ko pinagdaanan yung mga sinasabi ko. So now, okay? Now, eto na yung task nyo, guys. This will be your task for tonight. This will be your task or assignment. Look for uptrend market, downtrend market, and consolidation. Okay? So ngayon, ito yung magiging task nyo. Masyadong mabilis yung call na to. Pero yan, ganun lang talaga kabilis yung market structure. Huwag nyo nang pahirapan. Hindi ako tulad ng iba guys na pinapatagal yung pagtuturo para lang magkaroon ng views, magkaroon ng revenue. Guys, to be honest, wala akong kinikita sa YouTube, okay? Just to let you know. So, yeah. Ito yung task or assignment nyo. Look for uptrend market kung paano yung ginawa ko kanina, kung paano ko pinakita sa inyo sa candlesticks pattern, sa candlestick sa market yon, okay? Ganun yung gawin. Look for uptrend market, downtrend market, and consolidation. Ulit-ulitin nyo hanggang sa ma-master nyo. Okay? So, yun lang sa video na to, guys. Super bilis lang, 'di ba? Kasi hindi ko magets, okay? Hindi ko magets kung bakit yung ibang tao ginagawa pang complicated yung trading. Sobrang dali lang naman. Like, anong point? Anong thought process nyo? Anong thought process nyo? Bakit ginagawa nyong complicated yung trading? Kahit sobrang dali lang naman. Hindi ko kayo magets. Okay? Sa mga nagtuturo dyan, sa mga matagal na nagtuturo, sabihin na natin may experience kayo sa trading. Sabihin na natin mas matagal yung experience nyo sa akin sa trading. Matagal na kayo sa industry. Sa mga nagtuturo dyan, bakit ginagawa nyong complicated yung trading? Bakit pinapatagal nyo yung pagtuturo nyo? Kung ganun lang naman kasimple yung mga lessons sa trading. 'Di ba? So, hindi ko sila gets, guys. Hindi ko alam yung thought process nila. So, sa bagay, magkakaiba naman yung mga tao. But, tulad na sabi ko, this will be for today's video, guys. Alright, so I'll see you in the next one, guys. So, next naman is, hindi ko muna i-reveal yung topic natin next. But, make sure na gawin niyo yung task or assignment, okay? Hindi ko kayo nababantayan, so huwag kayong magsinungaling sa sarili niyo. So, yun lang, guys. Yun lang, guys. Thank you so much, and I'm going to head to bed now, okay? So, good night and peace out.